John chapter 3 verses 1 to 6. May isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, "Rabi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipinganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Paanong may papanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinapanganak sa laman ay laman, at ang ipinapanganak sa Espiritu ay Espiritu." Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito sa kalakasan, kalusugan, kagalingan ng aming pangatawan, maging sa pribileyo na kami ay tinipo ninyo upang sa inyo'y manambahan. At kami ay nananalig na ang aming awiting papuri at pasasalamat ay naging katanggap-tanggap sa inyo, sapagkat inihandog po namin ito ng may buong pananampalataya. Ngunit higit, Panginoon, sa mga awitin po na yan, kami po ay narito at tagahandog ng aming sarili sa inyo. Sapagkat nais po namin, Panginoon, ang maging karampatang pagsamba namin ay ang paghahandog po namin ng aming pong buhay. Kaya naman, Panginoon, hayaan ninyo kung paanong kayo napagpala. Pagpalain niyo ang buhay ng bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming pong pag-aaralan. Gamitin niyo po lamang akong kasangkapan upang inyong dakilang kalooban ang maipahayag sa aming pong kalagitnaan, at kayo ang Diyos na mangusap sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang dakilang tagapagturo sa buhay ng bawat isa. Hayaan niyo maalis ang anumang kasinungalingan sa amin, maalis ang anumang sarili po naming pananaw, Panginoon, ukol sa aming paglapit sa inyo, at mabuksan kami sa katotohanan sa mga bagay na nais po ninyo, Panginoon, na aming pong malakaran. Salamat po, at dalangin din po namin kayong umakay sa amin sa landas ng katwiran upang kami makapamuhay ng may kabanalan at kalugod-lugod po sa inyo. Pagpalain niyo lahat na narito, maging sila nakasama naming online. At kayo ang Diyos na maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po kayo. Isang kagalakan po na muling makasama ang bawat isa sa inyo. Marami po tayong first-timers ngayong araw po na to. But we praise and thank God sapagkat naniniwala po tayo na ang lahat ng lumalapit sa Panginoon ay kinakatagpo ng Panginoon. Maaaring kayo naimbitahan ng iyong mga kamag-anak, kaibigan sa pananambahang ito, pero alam nyo ang pupuntahan ninyo ay patungkol sa Diyos. Kaya umasa tayo na tayo tatanggap ng mabubuting bagay mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. The topic that I would like to share to every one of us today is entitled, "Bakit mo kailangang ma-born again?" Ang katotohanan po kasi, marami tawag sa isang tao na katulad ko, okay? Ay kung hindi born again, si praise the Lord yan eh. Okay? Kung hindi born again ay yung nagtataas ng kamay, yung pagka dumadalo sa gawain ng Diyos ay una, masayang-masaya sila sapagkat nag-aawitan silang pumapalakpak. Tapos maya-maya magtataas sila ng kamay, habang umaawit naman tumutulo na yung luha. Para ba sila nasisiraan ng ulo? Ganun po ba talaga ang ibig sabihin ng salitang born again? But I want us to understand, unang-una, being born again is not having another religion, but it is an event that takes place in a person's life. Ang salitang born again o kapanganakan muli sa Bible, sa Tagalog, hindi po ito isang relihiyon, kundi isa po itong pangyayari na dapat maganap sa buhay ng bawat tao. Ito po ay napapatunayan sapagkat yung isang tao na nakaranas na ma-born again o ipanganak na muli, nagkakaroon ng pagbabago ang kanyang buhay. At hindi lang po yun.
Ang isang tunay na born again ay meron po talagang karanasan na siya ay talagang binago ng Diyos. So hihimayin po natin, base sa sinasabi ng salita ng Diyos, ang ibig pong sabihin ng salita pong ito. Okay? Pero bago po natin ito pag-aralan, konti lang po yung slides ko. Sabi nga ng misis ko, nag-slides ka pa kasi 12 lang po yung slides ko. Pero kahit 12 po yan, actually kahit wala yan slides na yan, kaya kong ituro po ito sa inyo sapagkat ito yung nangyari talaga sa buhay ko. Marami po kasi sa atin, nabe-bless lang tayo kapag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon at alam natin na totoo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pero sa araw lang ng linggo o pagkatapos natin makapakinig ng salita ng Panginoon, minsan pag-uwi natin, nawawala na yung pinag-aralan natin. Minsan pag-uwi po natin, kinabukasan, hindi na natin maalala kung ano yung pinag-aralan natin. Kaya balik na naman tayo sa dati nating pamumuhay. But it should not be the case. Because a true born-again believer, it is always inside of him. Hindi mawawala sa kanya yung pagkakaroon niya ng karanasang ipinanganak siyang muli. So, kaya lang pag-aralan natin, sino ba yung kausap ng Panginoong Jesucristo nung gabi na sinabi niya, malibang isang tao ay ipanganak na maguli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito po ay walang iba kundi si Nicodemo. Sino ba si Nicodemo? Si Nicodemo po ay isang Pariseo at miyembro po ng isang Jewish council. Alam naman po natin, nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, mataas ang tingin ng mga tao sa mga tagapagturo ng salita ng Panginoon. Dito lang po sa atin, hindi masyadong napapahalagahan, pero kung mapapanood po ninyo yung Maria Clara, makikita ninyo na napakataas ang tingin nila sa mga praile. Okay? At ang sabi nga ni Padre Damaso, kahit na utos pa ng hari yan sa Espanya, okay, mas mataas pa rin ang utos ng mga praile. Pero baluktot naman yung kanilang sinasabi. Pero dito makikita natin, si Nicodemo ay isang tagapagturo, dalawang sekta ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga Pariseo at mga Saduceo. Tama ang kanilang itinuturo base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang malaking problema lang, dinadagdagan po nila to ng mga tradisyon. Dinadagdagan po nila to ng mga turo ng tao. Halimbawa, sa kinagisnan po nating pananampalataya, ano yung mga tradisyon na tinuro na lang ng tao? Yung bang kinakailangan mong mangumpisal at matapos mo mangumpisal, kinakailangan mong mag-abuloy at matapos mo mag-abuloy, kinakailangan mong manalangin ng 10 ganito, 10 ganon at kinakailangan mo pa na, kumbaga, meron kang dapat gawin. Ang tawag puro ay penance. Okay? So, para magkaroon ng absolution ang iyong kasalanan, ako po kasi ay lumaki doon sa simbahan po na yon, naging sakristan pa po ko, at muntikan pa akong pumasok doon po sa seminaryo. Pinalabas na ako ng tatay ko kasi nag-iisa akong anak na lalaki. Wala raw magdadala ng apelyido po namin. Buti na lang lumabas ako. Nakilala ko po yung maganda kong asawa, di ba? Pinagkalooban ako ng 3 anak. Di ba kayo natutuwa? Pero naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Pero balik po tayo ron. Ano yung mga karagdagan na turo ng tao? Biblically speaking, walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus lamang. Biblically speaking, si Jesus lamang ang nagbayad ng kanyang buhay para matubos ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Pero biblically speaking, pinag-aralan na rin po natin ito nung Pasko ng Pagkabuhay. Sapat na yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at wala na tayong madadagdag pa ron. Kaya lang maraming katuruan ang tao na kinakailangang paghirapan niya base sa bigat ng kanyang kasalanan ang parusa na kanyang dapat tanggapin para siya po ay makarating pamula po sa purgatorio patungo sa langit. Mind you, biblically speaking, wala pong purgatorio sa Bible. Dalawa lamang po maaring patunguhan ng tao. Ito po, kung ikaw ay kumilala, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, ito'y sa langit, sa piling ng Diyos. Pero kung ang isang tao po ay wala pong ugnayan sa ating Panginoon, ang sabi ng Hebreo chapter 9 verse 27, minsan lamang itinakda sa taong mamatay, pagkatapos nito, paghuhukom. So kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, hindi mo siya tinanggap sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas, ang tungo mo naman ay walang hanggang kamatayan, which the Bible talks about hell or impyerno.
So, pansinin po natin, si Nicodemo, isang gabi, lumapit siya sa Panginoong Kristo. Ang tanong ko, napakalawak ng lungsod ng Jerusalem. Bakit gabi siya lalapit sa Panginoong Kristo? Bakit hindi nung umaga siya lumapit sa Panginoong Kristo? Simple lang. Sapagkat bilang tagapagturo ng salita ng Panginoon, at alam niya, totoo rin ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo, nahihiya siya na may mga taong makakita sa kanya na lalapit siya kay Jesus samantalang mas mataas ang tingin ng tao sa kanya bilang tagapagturo ng salita ng Panginoon. At alam naman po natin, ano sabi nung talata sa 1 chapter 3 verse 2, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos. So, Nicodemus acknowledge Jesus as a rabbi or bilang tagapagturo din ng salita ng Panginoon. Bakit? Alam nyo, when you read the Bible, dalawa po ang maaari pong maranasan po natin. Una, pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nakikita natin yung mga titik, nakikita natin yung mga letra, para lang tayo nagbabasa ng libro, para lang tayo nagbabasa ng comics, nababasa natin. Pero walang dating sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag nagbabasa tayo ng Bible, naunawaan po natin. Tama po ba? But there are certain passages, there are certain verses in the Bible na kapag binasa natin at meron tayong pinagdadaanan sa buhay na tila parang tayo yung kinakausap ng talata na yun. Na tila parang akmang-akma sa atin pong sitwasyon kapag binasa natin yung talata na yun. Halimbawa na lang, sinabi ng Panginoon sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa aking mga napapagal at kayo'y pagpapahingahin ko. Pagod na pagod ka na. Pagod na pagod ka na sa pagtatrabaho, pagod na pagod ka na sa pag-iintindi sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga tungkulin sa bahay. Bukod doon, pagod na pagod ka na emotionally sapagkat wala ka man lang mapaghihingahan ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. So, nabasa mo yung talata na yun. It became alive. Ang tawag po doon sa wikang Griego ay rhema. O ibig sabihin ay active, living Word of God. Kasi nag-minister sa'yo. So si Nicodemo, at one point in time, habang siya po'y nakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Kristo, nag-minister sa kanya yon. Kaya lumapit siya curiously, palihim sa ating Panginoon. At sinabi niya, kinikilala ko po na kayo'y tagapagturo sapagkat walang makagagawa ng mga bagay na ginagawa ninyo malibang siya'y nagmula sa Diyos. Sino rin ba si Nicodemo? Si Nicodemo po ay nagtanggol sa ating Panginoong Kristo. Nung hulihin ng ating Panginoon sa John chapter 7 verses 50 to 52, nung may mga tao po na nagtatanong, sino ba si Jesus? Okay? At nagpaplat na sila, gumagawa na sila ng balakin para si Jesus ay gawa ng mga kwento, ng mga issues. Si Nicodemo po ay sinabi niya, teka muna, bakit hindi na lang natin bigyan ng tamang pagtrato at pag-uusig si Jesus? Kasi nga, kahit papano, alam niya tumatama sa kanya yung mga aral na sinasabi ng ating Panginoon. And in John chapter 19, verses 38 to 42, si Nicodemo kasama ni Joseph of Arimathea, sila ang kumuha ng bangkay ng ating Panginoong Kristo mula sa krus. Ibinaba ito at dinala po ito sa kuweba kung saan inilibing ang ating Panginoon. Sa grave, okay? Kung saan inilibing ang ating Panginoon. There were only 3 instances in the Bible, in the book of John, that you would see the name of Nicodemus. But in the first instance that his name was mentioned, Jesus gave a profound statement. Bakit profound statement? Kasi pag nagbabasa kayo ng Bible at nabasa nyo, inulit ng makalawang beses ang isang salita, ibig sabihin yon, dapat bigyan natin ng atensyon. Sabi ng salita ng Panginoon sa King James Version, verily, verily, I say unto you. Sinasabi, inulit ng 2 beses, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Panginoon. So, ang layo naman ng sagot ng ating Panginoon, di ba? Pinuri siya ni Nicodemo, sabi sa kanya, Rabi,
Naniniwala po akong kayo tagapagturong nagmula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga bagay na ginagawa ninyo malibang siya'y nagmula sa Diyos. Biglang sumagot ang Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang ikaw ay panganak na muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. So nagtaka ngayon si Nicodemo. Ano pong ibig yung sabihin? Kailangan ko po bang bumalik sa sinapupunan ng aking ina para ako'y panganak na muli? Kung kasinlaki ko si Nicodemo, itong laki ko ba ito? Makakapasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Kahit ang nanay ko po ay 5 feet 6 inches tall, makakapasok pa ba ako? Sobrang laki ko na, di ba? Pero hindi po ganun yun. Meron pong spiritual meaning yung bagay po na yun. So, pag-aralan po natin, what does it mean to be born again? Anong ibig sabihin ngayon ng salitang born again? Okay? Unang-una, katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, it is an event. Isa po itong pangyayari. Isa po itong kaganapan sa buhay ng isang tao. Ulitin ko po ang basa at samahan po ninyo ako. Basahin po natin na sabay-sabay. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabi, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mong sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, malinaw na malinaw, si Jesus mismo ang nagsabi. Sa English, yung salitang ipanganak na muli, ito po yung born again. And in other translations, it is not mentioned as the words born again, but born from above, born in the Spirit, at merong transformation. So dito natin makikita, paano magaganap ito sa buhay natin bilang isang tao? Kasi nakasulat yan ipanganak na muli. Gusto ko pong maunawaan po natin, nilinaw ng Panginoong Kristo yun. Nung una, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kasi lahat ng tao na nagnanais po na makapunta sa kinalalagyan ng Diyos, umaasa sila na kahit paano ma-visualize nila kung anong kalalagayan po nila sa langit. So, any person who has that desire in their heart to go where God is, kahit paano they want to visualize, ano ba ang kinalalagyan ng Diyos? Diba? Marami pong relihiyon sa mundong ito. At kung pagbabatayan po natin, karamihan po sa kanila ang nagsasabi, it's like a Shangri-La. It's a place of serenity. It's a very peaceful place. It's a place na kung saan wala kang iintindihin. Kumbaga, mag-i-imagine ka na napakagandang lugar. At kung ano yung na-imagine mong napakagandang lugar, yun yun. Pero alam niyo mga kapatid, heaven or the kingdom of God is not that kind of place. Maaaring literally ganon, pero yung heaven is where God is. Kung saan nandoon ang Panginoon Diyos. At ang totoo, habang tayo nandito sa lupa, we can experience heaven. Bakit? Sapagkat kung si Jesus ay tatanggapin natin sa ating buhay, ang kaharian ng Diyos ay sa atin. Ito po yun Pag tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ang unang-unang nararanasan ng tao, nagkakaroon po siya ng kapayapaan. Pangalawa, nagkakaroon po siya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Pangatlo, nagkakaroon po siya ng kagalakan na hindi niya maipaliwanag. Bakit gano'n na lang? Parang nawala ang lahat ng bigatin niya sapagkat tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. So, the kingdom of God is, heaven is where God is in our life. So, it is a literal place that one day pupunta tayong lahat doon, nananalig sa ating Panginoon. But it is also a place in our life because God is there. Naintindihan po ba natin? Kung ang Diyos ay sumasa atin, ano sabi ng salita ng Panginoon sa aklat na Roma? Sino ang lalaban sa atin? Kasi ang katotohanan, pagka panatag ka, na alam mo kasama mo ang Diyos, hindi ka matatakot, hindi ka mangangamba, hindi ka mag-aalinlangan. Kaya lang nilinaw ng Panginoon Ang kapanganakan na muli pala ay sa pamamagitan ng kapanganakan
sa tubig at espiritu. So basahin po natin muli. Okay? Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So this time, Jesus made it clear that each person that needs to be born again should be born again in water and spirit. At tanong nyo na ba, paano kayo papanganak sa pamamagitan ng tubig? Paano kayo papanganak sa pamamagitan ng espiritu? Di ba? Hindi nga natin maipaliwanag paano tayo pinanganak ng ating ina. Kung gaanong kamisteryo na isang babae nagbuntis at kung gaano kamisteryo na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ang sanggol sa kanyang katawan. At kung paanong kamisteryo na ipinapanganak. Okay? Sapagkat meron po akong kausap, 8 silang magkakapatid. Konti pa po yun, sapagkat may nakilala po ako, 12 ang anak niya. Ang tatay ko na lang po, okay? 11 po sila. Yung panganay po nilang kapatid, kambal, isang lalaki, isang babae. Pagkatapos, nanganak po yung lola ko, 9 silang anak nila eh. Doon sa 9 na yun, 2 pa yung set ng kambal. Ang tatay ko may kakambal na lalaki. So ganun katindi. Ang tindi ng lolo ko, no? De Alban, hindi nangyari sa buhay ko. Pero anyway, balik po tayo dito. I'm just talking about how mysterious it is to be born again in water and in spirit. At sa tulong ng Diyos, gusto ko po ipaliwanag po ito mula sa salita ng Panginoon. Tanungin ko po muna kayo. Ano ba nagagawa ng tubig sa ating pong buhay? Siyempre, pag madumi ka, anong gagawin mo? Maglilinis ka, maghuhugas ka ng kamay, di ba? Pagka init na init ka, anong gagawin mo? Maliligo ka. So, water symbolizes cleansing sa buhay po natin. So, unang-unang dapat po nating maunawaan. Okay? To be born through water means we must be cleansed. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa John chapter 15 verse 3, nalinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. So, the Word of God cleanses every one of us who believes sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoon. So, yung being born through water pala, hindi pala ito literal na tubig na kinakailangan palang magpabautismo tayo. Hindi po ito. Hindi po ito literal na tubig na kinakailangang ipampaligo natin para masabi natin, na-born again na ako sapagkat nalinis na ako. Hindi. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kinakailangang maipanganak tayong muli sa Kanyang salita sapagkat ang Kanyang salita ang naglilinis sa atin. How do we realize? Paano po natin naunawaan na tayo isang makasalanan? Na tayo po ay patungo sa kapahamakan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating binabasa. Ano sabi ng Roma chapter 3 verse 23? Ang lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Ano sabi ng Roma chapter 6 verse 23? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. So, nare-realize natin when we read God's Word that we are not worthy sapagkat madumi tayo dahil sa kasalanang meron po tayo at nare-realize natin sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na pwede pala tayong malinis kung pananampalatayaan na natin ang kanyang sinabi. Anong sabi ng unang 1, chapter 1, verse 9? Kung ipapahayag ninyo ang inyong mga kasalanan, kayo'y patatawarin at lilinisin ng aking Ama. So, because we read God's Word, because we understood God's Word, we are being cleansed by the Word of God. So, kinakailangan pala ipanganak tayo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Pangalawa, okay? Ano nagagawa ng salita ng Diyos? It gives us life. Okay? Ang sabi ng John chapter 4 verse 14, and next Sunday, ito po ang ituturo ng aking pong misis about the living water.
Okay? Natatandaan niyo po ang kwento ng babae na kumuha ng tubig sa balon kung saan nandoon ang ating Panginoong Jesucristo. Pabalik-balik siya ron at mag-iigib siya ng tubig tuwing katanghalian, tuwing 12:00 ng tanghali sapagkat tirik ang araw, wala masyado na tao na nasa labas. At kaya niya ginagawa na ganung oras siya nag-iigib sapagkat kilala siya ng lahat ng mga taga-Samaria na siya ay isang babae na 5 ang asawa. At bukod sa 5 ang kanyang naging asawa, may kinakasama pa siyang iba ngayon. So, sabi ng Panginoon sa kanya, kung kilala mo lang kung sino ang iyong kausap, hindi ka na babalik dito upang umigib pa ng tubig, sapagkat ako ang tubig na nagbibigay buhay. Paano ba napapatid ang uhaw po natin? Okay? Kinakailangan uminom tayo ng tubig. Paano ba napapatid ang kauhawan ng ating kaluluwa? Kinakailangan ang salita ng Diyos ang magbigay sa atin ng katugunan sa pangangailangan ng ating kaluluwa. Paano ba napapagod ang ating kaluluwa? Kasi ba tumakbo ka? Kasi ba nagtrabaho ka? Paano ba napapagod ang ating kaluluwa? Kasi ba malayong binahe mo? Hindi. Napapagod ang ating kaluluwa every time we commit a sin and every time na tayo po ay nagkakasala laban sa Diyos. Meron tayong nararamdaman sa ating pong kalooban. Nakukonvict tayo na tila ba parang inuusig tayo ng ating konsensya at tila ba parang nauupos tayong kandila kapag gumagawa tayo ng kasalanan. And somewhere along the line, there will come a point in our life na sasabihin natin, ayoko na, suko na ako. Kaya may mga tao po na nadidepress at ang nakakalungkot, may ilang tao nagpapakamatay. Bakit? Sa sobrang pagod ng kanilang kaluluwa. Instead na lumapit sila sa Diyos, instead na paniwalaan nila ang sinasabi ng salita ng Diyos, nagtitiwala sila sa mga bagay na kaya nilang gawin sa kanilang sarili. So, ano nangyayari? Nadidepress sila to the point na nagsisuicide po sila. Pero hindi po ganoon ang isang tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. Katulad ng bawat isa sa inyo. Hindi aksidente na nandito kayo. Hindi aksidente na ipinapangaral sa inyo ang ibig sabihin ng salitang born again. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagdadala ng pag-asa sa buhay po natin. And number 3, how do we be born through water or through the Word of God? Because the Word of God sanctifies us. Pinababanal tayo. So, mababasa po natin yan sa unang Korinto chapter 16, verse 11. Na kapag pala ang salita ng Diyos pinaniwalaan natin, okay, we are being set apart. Pansinin niyo po ito. Alam po ninyo, I've been a Christian now for the past 33 years of my life. 1991 ako nung makakilala sa Panginoon. And I started serving the Lord in the year 1994. So, 30 years na po ako naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi po naging madali. Sapagkat sa umpisa, nung ako ay makakilala sa Panginoon, 20 po kaming magbabarkada eh. Pasimuno pa ako bilang sa barkada po namin. Born again ako sa Saudi. Pag uwi ko ngayon, okay, alam nila, paldong-paldo ko, marami akong pera. So, sabi ng mga barkada ko, pare, tara, gimmick tayo. Eh di siyempre, mga kaibigan ko sila, pinagbigyan ko ngayon. Punta kami sa club. Umorder ng, alam niyo na ako ano orderin. Hanggang sa umalis ako, hindi ko ginalaw yung bote ng beer na nasa harapan ko. Tapos sabi, tuma ka naman dyan. Dati akong ganun eh. Ako pa yung tumador sa kanilang lahat eh. So, tuma ka naman dyan. Sige, kunwari uminom akong ganun. Pero hindi ko talaga nilagok. Kasi damandam ako, pinalaya na ako ng Panginoon dito. Bakit bumabalik pa ako dito? Tapos sabi, medyo mahal dito. Tara, lipat tayo doon sa ganun. Kung saan may nagsasayaw. Sabi ko doon sa barkada ko, pare, hanggang dito na lang ako ha. Uwi mo na ako. Kayo na lang ang pumunta ron. Binigyan ko na lang ng pera. Kayo na lang pumunta ron. Simula nun, hindi ko na po nakita uli yung mga barkada ko. Sila na po yung lumayo sa akin. Kasi sabi nila, nagbago ka na. Alam nyo, sabi ng unang Korinto, chapter 15, verse 33, kaiingat kayo, sapagkat ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pag-uugali. Hindi ko po sinadya na talikuran yung mga kaibigan ko. Hindi ko rin talaga ginusto na talikuran sila. Pero madadala nila ako eh.
Kasi alam nila kung ano yung kahinaan ko. At ang kabutihan ng Diyos, since 1994, nagpatuloy ako sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ko masasabing namuhay ako ng kalugod-lugod sa Panginoon sapagkat maraming pagkakataon dumating sa punto ng aking buhay. Nagkasala po ako sa Panginoon. Pero dahil totoo yung conversion, totoo yung pagtanggap ko sa Panginoon, totoo na nauuhaw ako sa salita ng Panginoon, hindi ako pumapayag na lilipas ang isang araw na hindi ko nababasa ang salita ng Panginoon. Kaya ganun na lamang, iningatan ko sa tulong ng Diyos, yung sinimulan ng Diyos sa buhay ko. And I would say, totoo po ang pagtanggap ko sa Panginoon. Ngayon, yun yung sanctification. Ngayon, yung mga barkada ko, kumukontak na sa akin. Sabi, Parel, makipagkita ka naman sa amin. Alam naman namin na iba na yung pananampalataya mo. Kahit kami na lang ang uminom, basta na mahalaga kasama ka namin. Sabi ko, sige, schedule nyo lang. Nagpaalam na nga ako sa misis ko eh. Kaya lang, sabi ni misis ko, sige, bahala ka. Alam nyo na kung ano ibig sabihin noon, di ba? So, ako naman ay marunong tumanggap at marunong makabasa ng mga pangungusap, lalo na't mula sa misis ko. Natatawa yung mga asawang babae. Ngayon, balik po tayo dito sa ating pag-aaral. Born through water, and pangalawa, born in the Spirit. Kinakailangan ipanganak tayo sa pamamagitan, una, ng salita ng Diyos, at pangalawa, ipanganak tayo sa pamamagitan ng Espiritu. Ano bang ibig sabihin that we must be born in the Spirit? Kinakailangan, meron to talaga tayong bagong buhay. Sabi na 2 Korinto chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ngayon ay pawang bagong nilalang na. Kaya makikita po natin, ang isang born-again Christian, totoong professing, confessing, born-again Christian, meron kayong makikitang pagbabago talaga sa kanyang buhay. Makikita nyo, saan pupunta ngayon? Parang bihis na bihis ka yata. Okay? Meron po akong pinsan, noong nag-aaral po kami, ahead siya sa akin ng 1 taon. Working student po kasi ako nun eh. Yung pinsan ko po, lalabas ng 5:30 ng hapon. Ako naman papasok ng 5:00 kasi panggabi po ako eh. So from 7 a.m. to 4 p.m. nagtatrabaho po ako. Sa Makati ako nagtatrabaho. Babiyahe pa ako, papasok po ako sa Quezon City. Minsan nagpapang-abot kami ng pinsan ko. Yung pinsan ko, pormang pastor. Okay, bakit pormang pastor? Haba nung manggas, parang to, di ba? Pagkatapos nakaslacks, parang itong suot-suot ko. Pagkatapos may dalang Bible. Sabi ko, Tol, bagong sweldo ako ngayon. Sabi ng pinsan ko si Raymond. Sabi ko, Mon, sabi ko, bagong sweldo ako ngayon. Hindi na ako papasok, magkakating classes na ako. Toma tayo. Tol, ano na graduate na ako dyan. Graduate na. Binubuyo ko po yung pinsan ko. Graduate na. Di mag-masters ka. Sabi kong ganun. Pagbutihin mo, magpakadalubhasa ka. Hindi, sa totoo lang, meron pa akong Bible study. Bible study? Ano yun? Ikaw na lang sumama sa akin, sabi ng pinsan ko. Hindi na, sabi ko, hindi na, naku. Pero dadating din ako dyan, wag muna ngayon. Alam nyo ba, yung pinsan ko, hanggang ngayon, ordinaryong Christian, nagsiserve sa church nila. Ako naging pastor. Kaya yung mga tumatanggi dyan, kayo na mga tumatanggi, ako number 1 candidate kayo. Yung mga tumador dyan, yung mga may bisyo dyan, ako number 1 candidate kayo. Tignan nyo ako ngayon, nakatayo ako sa harap ninyo. Bakit? Sapagkat totoong kinatagpo ako ng Diyos, totoong binago ng Diyos ang aking buhay. Tuwan-tuwa yung pinsan ko na yun, nung ma-born again ako sa Saudi. Nagpupunta siya sa pamilya ko, bina-Bible study niya ang papa ko, bina-Bible study niya ang mama ko, mga kapatid ko, bina-Bible study niya. At siyempre, nagpapadala ako ng love gifts sa kanya. Kaya lang sabi ko, Lord, hindi sapat. Kinakailangan masigurado ko na maligtas ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid. Kaya nung umuwi ako noong 1993, dahil siyempre, bagong dating ako, galing ako ng Saudi, pinakinggan ako ng mga magulang ko, pinakinggan ako ng mga kapatid ko. Tapos sinama ko sila sa church. Pagsama ko sila sa church, tahimik sila kasi mga, deboto, dekandado, tinapon pa yung susi ng padlock sa ilalim ng dagat, kaya hindi mo talaga sila mababaklas eh. Okay? Pero, nung dumalo sila sa church, mga ganun lang sila. Mga ganun. Tatay ko, pag ganun-ganun lang. Okay? Pero, bumalik na po ako ng Saudi.
After 1 month, nakatanggap, wala pa kasing email noon, wala pang text eh. Nakatanggap ako ng sulat sa bunso kong kapatid. Sabi ni Maggie, kilala niyo si Maggie, di ba? Sabi ni Maggie, Kuya, alam mo ba, bumalik kami uli doon sa church kung saan mo kami dinala eh. Alam mo ba, Kuya? Ang unang-unang lumapit sa harap, si Mama. Sumunod kami nila ate. Pero the following Sunday, lumapit na rin ang Papa sa harap. Tumanggap na rin sa Panginoon. Alam niyo ba, nandun ako sa loob ng CR nung kumpanya namin, umiiyak ako. Binabasa ko yung yellow pad paper na pinadala ng kapatid ko. Nagtataas ako ng kamay, purihin ka, Panginoon. Bakit? Sapagkat totoo, dinala ko lang sila sa church, pero ang Diyos ang kumilos sa kanila. Maaaring pinakinggan nila ako kasi nagbibigay ako ng ano sa kanila, ng allowance, pero yung genuine conversion, only God can do that. And the rest is history. Bakit? Sapagkat hanggang ngayon, ang nanay ko po, 1945 ipinanganak. 1945 ba kayo, Pastor Ding? Okay, 1945 ipinanganak. Hanggang ngayon, ang nanay ko, meron pong cell group sa mga senior citizen. Yun ang kalakasan po niya. Nagugulat pa nga ako sa mama ko eh. Nagpupunta ng Tagaytay, nagpupunta ng Tanay, mga kasama mga golden ladies. Sabi ko, Ma, panay ang gala mo yata. Ayaw mo na. Minsan lang ma-enjoy. Pero masaya ako. Di ba? Bakit? Sapagkat naglilingkod sa Panginoon. Yung iba ko pong mga kapatid, puro Christian ang asawa. Yung bunso kong kapatid, si Maggie, pastor ang asawa. And why do I say this to you? Kasi naging totoo sa buhay ko ang pagkilala sa Panginoon. Merong pagbabago ang buhay ko. At mismong pamilya ko ang makapagpapatunay sa bagay na yan. Pangalawa, being born in the Spirit means you have a new purpose. Okay? Dati ang pangarap ko, kaya ako nagpunta na Saudi bilang panganay na anak para matustusan yung pag-aaral ng aking mga kapatid. At pagbalik ko, ako naman ang mag-aaral, tatapusin ko po yung gusto kong course na pagiging arkitekto. Pero hindi nangyari yun eh. Kasi nung bumalik po ako ng Pilipinas, alam ko may tawag na ang Diyos sa akin eh. Kaya hindi na po ako nag-enroll sa UST, hindi na po ako nag-enroll para i-pursue kung ano po yung gusto kong course. Hindi na rin po ako nagnegosyo. Nagsimula na po ako mag-aral sa Bible School. And from 1994 hanggang ngayon, naglilingkod po ako sa Panginoon. Because ito yung purpose. Maaaring hindi ako gumuguhit ng mga bahay, gumuguhit ng mga buildings, gumagawa ng structure, pero sa kaharian ng Diyos, katulong ako ng Diyos, gumuguhit ng buhay ng mga tao para matupad ang plano niya sa buhay ng bawat isa. New purpose. At ito dapat nyo makita. Maaring hindi nyo natutupad ang mga pangarap nyo sa inyong buhay, pero tuklasin ninyo anong purpose ng Diyos. Sabi ng Efeso chapter 2 verse 10, inihanda ng Diyos nung una pa man ang mga mabubuting bagay na ating dapat lakaran. At pinakamahalaga, etong number 3, a new testimony. Meron ka ng bagong patotoo. Ano sabi ni Apostol Pablo? For I have been crucified in Christ, therefore I no longer live, but it is Christ who lives in me. Kasama akong ipinako ni Kristo. Kaya't hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kung hindi si Jesus na ang nabubuhay sa akin. Mga kapatid, talagang nakakapagod mabuhay sa mundong ito. Nakakapagod makisama sa mga kasama nyo sa trabaho. Nakakapagod i-please ang mga boss nyo sa trabaho. Nakakapagod paglingkuran kung may sarili kayong negosyo. Yung mga customer ninyo, sapagkat marami sa kanila demanding. Mas nakakapagod pag dumating na si Judith, pag dumating na yung iba't iba pang mga bayarin na meron kayong dapat, sapagkat nakikita niyo ang taas-taas ng bill nyo sa kuryente, lalo na dito sa Kabanatuan, di po ba? Ang init na nga ng panahon, mag-iinit pa ang ulo mo sapagkat makikita mo, 5 digit yung dapat mong bayaran sa kuryente. Pati ang tubig, dati wala pang 500, ngayon 700 na. Di ba? Lahat ng yan, nakakapagod. Pero, ang totoo, ang Diyos, nag-aantay lang sa bawat isa sa atin. Dumating na ba ang pagkakataon, pinabayaan tayo ng Diyos? Kahit na ang laki-laki nun dapat mong bayaran. Pinabayaan ka ba ng Panginoon makulong dahil sa dapat mong bayaran? Pinabayaan ka ba ng Panginoon maputulan? Maaaring maraputulan ka pero saglit lang. Pangalawang araw, nakabit na uli, nagawa mo ng paraan. Pero ito po kasi yung reality.
kung tunay tayong anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Maaaring nagkukulang tayo ng judgment kung paano natin isasaayos ang buhay natin. But always, when we come to God, God is always there to help all His children. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. 18 years na po kaming mag-asawa dito sa Cabanatuan. Nung kami po ay nagpunta rito, talagang yung misis ko nasa apartment lang. Mapalad na pag sumama po sa akin yan sa obrero, diba? Nakarating na rin po yan sa kalong. Sama ba, Sister Ina? Naisama ko na rin sa kalong yung misis ko. Pero ngayon, papipiliin kami ng misis ko. Okay? Noong nakaraang linggo, lumuwas po kami. Punta kami ng Manila. Kung papipiliin kami ngayon kung saan kami titira, sa Manila ba o dito? Dito. Bakit? Sapagkat may mga taong katulad ninyo na nagmamahal sa amin. Hindi ko sinasabing hindi kami mahal ng mga nando doon. Kaya lang, ito na yung naging lugar kung saan nakita namin ang pagsama ng Diyos sa aming pong buhay. Napaka-dalas pa nga na kayo nakikita ko kaysa sa sarili kong nanay, kaysa sa sarili kong mga kapatid. Ganun din, para kami ay makauwi sa mga biyenan ko, buwan bago po kami makapunta ng Mekawayan. Pero, ba't ko po ito kinikwento sa inyo? Because this is our testimony now. We now belong to the family of God. At kahit na hindi ko po kilala ang pamilya ng bawat isa sa inyo, pero one way or the other, pag humingi kayo ng concern, ng prayer request, we pray for you with all of our heart. At alam niyo ba, mga kapatid, ang tunay na born again, hindi mo kinakailangan sabihin, uy, born again ako ha. Hindi mo kinakailangan sabihin yun. Ang totoo nga, pag nalaman ng tao na born again ka, uy, born again ka? Di ba bawal sa inyo yung nagmumura? Di ba bawal sa inyo yung nagsisinungaling? Di ba bawal sa inyo yung tumataya sa loto? Baka may tumataya pa sa inyo sa loto dyan, ha? Di ba bawal sa inyo yung tumataya sa STL? Ha? Kubrador nga ako. Minsan nagturo po akong ganyan eh. Yung pala, yung umattend, kubrador ng STL. Okay? Alam niyo mga kapatid, hindi ko naman dapat sabihin yun eh. Kasi kung totoong kumilala tayo sa Panginoon, alam natin, unti-unti papaalalahanan tayo ng Panginoon kung ano yung mga bahagi ng buhay natin na dapat maalis sa atin. Palagi ko po itong patotoo. Nandito si Karen, si Kay, si Kuya Romy mula sa San Ildefonso, Bulacan. Nung nagpupunta po ako sa kanila, hapon, lumalabas si Inang ang nag-iistima kasi sa akin doon eh. Si Inang na 87 na ba si Inang? Okay. Alam niyo po, si Inang Maring, iistimahin ako noon. Isang hapon, dumating ako ng maaga-aga. May aaligid po doon sa bintana nila. At ayaw pansinin ni Inang. Talagang ayaw na umalis. Sabi ko, Inang, may tao po. Ay, si Pastor. Paglingon ni Inang ganon, sabi nung tao, 2.20, 2.20. Ay, huling-huli ko ni Pastor, sabi ganon. Di pagkatapos po nun, parang Galatia 2.20, no? Di pagkatapos po nun, sabi ni Inang sa akin, Pastor, pasensya ka na. Sabi ko, Inang, okay lang po yun. Sabi ko, may ilang taon na po ba kayong tumataya? Matagal na, Pastor. Sabi gano'n. Libangan ko lang naman yun. Sabi gano'n. Ilang beses po kayo tumataya sa maghapon? Minsan 3. Pagka may pera pa, 4, 5. Sabi ko, magkano po itinataya nyo? Maliit lang. Mga 10, 20. Ano po, Inang? Ibig sabihin, kung 5 beses kayo tumaya sa maghapon, 100 po yun. Diba? At kung susumahin po natin sa 10 araw, 200 po yun. Sa 30 araw sa isang buwan, 600 po yun. Sa 10 buwan, 6,000 po yun. Sa isang taon, 7,200. Pastor, malaking halaga pala. Sabi ni Inang. Diba? Kasi ang akala natin, pautay-utay lang eh. At naging bahagi na ng buhay natin. Diba? Kasi akala natin, tumutulong lang tayo. At na-enjoy naman natin pag tumatama tayo. Hindi pa pala ako tumaya at hindi ako mahilig sa sugal. Okay? Kahit nga yung game sa cellphone, hindi ako naglalaro eh. Pero alam nyo ba, ngayon si Inang hindi na po tumataya. Hindi na tumataya, no? Okay? Pero dumating na kasi sa punto ng kanyang buhay
nag-mature na siya spiritually. I need not tell anyone among you here na ito hindi mo dapat gawin, ito dapat mong gawin. Hindi. Kasi habang lumalalim ang relasyon natin sa Diyos, alam natin meron tayong dapat talikuran, meron tayong dapat iwasan, meron tayong dapat iwanan, sapagkat mas nagiging mahalaga ang ugnayan natin sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Kaya yung sinabi ng misis kong bahala ka, alam ko na ibig sabihin nun. Sapagkat yung relationship namin mas mahalaga kaysa sa relationship ko sa mga kaibigan ko. Naintindihan po ba natin? So, wag natin sasabihin na, paminsan-minsan lang naman katuwaan lang naman. Diba? Hindi. If you value your relationship with your wife, if you value your relationship with your husband, with your family, hindi mo sila ipagpapalit sa minsang kasiyahan. Diba? Sabi nga ni Pastor Clem Guillermo, niyaya daw po siya. Sabi sa kanya, pare, inom ka naman, paminsan-minsan lang tayong magkita-kita, uminom ka naman. Yun na nga pare, paminsan-minsan lang tayo magkita. Yung misis ko, araw-araw kong kasama araw-araw kong mabubugbog. Sabing ganun, diba? Pero katuwaan lang po yun. What I want you to understand is, if you value your relationship with God, then you will not do anything to hurt your relationship with God. Kaya ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. So one, why do you need to be born again? Bakit natin kinakailangan panganak na muli? Kasi ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, di siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po tao nagsabi. Si Jesus mismo ang nagsabi. We will not be able to enter the kingdom of God if we are not born again. So how do we become born again Christians? Number one, repent of your sins. Sabi nga ng Roma chapter 6 verse 23, ang lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo. Pangalawa, kinakailangan panampalatayanan natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Roma chapter 10 verse 9 and 10, kung ipapahayag na iyong labi na si Jesus ay Panginoon at pananampalatayanan ng iyong puso na siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Pangatlo, tanggapin po natin siya sa ating buhay. Maraming tao, tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Tagapagligtas pag may problema, tagapagligtas pag may karamdaman, tagapagligtas pag marami pong mga pangangailangan, pero hindi Panginoon. Kasi pag sinabi mong Panginoon, He is the boss of your life. He is the Lord of your life. Huwag niyo tatawaging Lord si Lord. Panginoon talaga ang dapat tawag po doon. So, siya talaga. Ibig sabihin, kinoconsider niyo siya bago kayo gumawa ng isang bagay. Bago kayo magdesisyon ng isang bagay. Bago kayo magnegosyo, bago kayo pumasok sa trabaho, bago kayo makipagrelasyon, kinoconsider niyo siya. Sapagkat Panginoon niyo siya ng iyong buhay. At higit sa lahat, number 4, mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. On our own, hindi po natin kaya. Pero nung sabi ng salita ng Panginoon, sino mang nakipag-isa kay Kristo, 2 Korinto chapter 5 verse 17, siya'y bagong nilalang na. Kaya, alam nyo, makikita ng mga tao. Halimbawa, nung born again ako, nung hindi po ako born again, pag nagpatugtog po ako ng radyo sa amin, hanggang kanto, dinig. Okay? Kasi, parang cool na cool ka kapag ang lakas ng pinatutugtog mo sa bahay. Nagulat po yung mga kaibigan ko. Dumating na pala ako galing Saudi, 1 linggo na pala ako sa bahay, akala nila wala pa ako kasi hindi na ako nagpapatugtog ng malakas. Pare, nandiyan ka na pala. Akala namin wala ka pa hindi ka na nagpapatugtog. Sabi ko, nagpapatugtog pa rin. Pero yung ako na lang nakakadinig. Kasi kala mo cool ka kapag kakapansin-pansin ka Hindi Cool ka kapag nakaka-impluwensya ka sa buhay ng tao. Nakakabuti sa buhay ng bawat isa. So, may pagbabago. At alam niyo, mga kapatid, the best way for us to testify is through our change
and transformed life. Kahapon po may kausap ako. Na-born again siya sa pamamagitan ng kanyang misis. Kinasal sila sa Catholic Church, pero dahil tumira siya sa biyena niya, nando doon na yung biyena niya, shineren siya ng gospel. At ngayon, siya na po yung assistant ng biyena niya. Nagtuturo na rin po siya sa church nila. At sabi nga niya sa akin, Pastor, alam mo, burden ko yung mga magulang ko eh. Kasi gusto ko rin silang makakilala sa Panginoon. Sabi ko, na-sharean mo na ba sila? Opo eh. Kaya lang, how can I be sure na maliligtas sila? Sabi ko, alam nyo, si Lord lang makapagsasabi niyan. Ang mahalaga, natamnan nyo sila ng salita ng Diyos. Kasi pag natamnan nyo sila ng salita ng Diyos, Diyos na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang kikilos sa buhay po nila. In conclusion, kung paano ang ating pagkasilang sa mundong ito ay hindi dahil sa ating sariling kagustuhan. Ganon din ang ating kapanganakan na muli sa Espiritu. Ito'y mula sa Diyos at di sa tao. So if you're here right now, nandito po kayo, nadinig niyo ang mensaheng ito, pero hindi nyo masabi sa sarili nyo kung kayo nga ba ay born again, pero nag-e-enjoy kayong dumalaw sa gawain ito. Perhaps this is the time for you to surrender your life to the Lord. I'm not asking you to enter a religion because whatever religion you are in right now, you can be born again. Because being born again is not a religion, but it is having a personal relationship with Jesus Christ. And if you have a personal relationship with Jesus Christ, the Lord will tell you what to do in your life. Ang Diyos mismo ang magsasabi, ano mga bagay ang dapat po nating matutunan pa sa Kanya? Ano mga bagay ang dapat nating iwaksi sa ating buhay upang tayo ay makasunod sa Kanya? Ano mga bagay ang ating dapat gawin para makapagbigay kaluguran tayo sa Kanya? Pinakamahalaga sa lahat, ang kaligtasan ay individual. Hindi po pwedeng package deal to. Hindi pwedeng dahil ikaw ang ama ng tahanan, lahat ng anak mo, kasama asawa mo, ligtas na. Hindi. It's a personal relationship. That's why if you hear this message, you have to make a decision today if you want to experience a born-again life. Katulad ko, February 18, 1991, sabi ko, hindi ako maboborn again. Okay? Kasi alam ko yung 7 sacraments eh. Alam ko, lumaki ko sa Catholic school at tinuruan ako ng mga bagay na alam ko ay kaliligtas ng tao. Pero hindi pala yun. Ang mahalaga pala, meron kang personal na ugnayan sa Panginoon. And the rest was history. Sapagkat eto ako ngayon, nakatayo sa inyong harapan. Hindi ako taga rito sa Nueva Ecija, hindi kami taga rito ng misis ko. Pero tumira kami rito dahil sa ugnayan namin sa Panginoon. At ngayon, ginagamit tayo ng Panginoon sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Nagkaroon pa tayo ng daughter church sa Baliwag, Bulacan. Dahil may divine purpose ang Diyos sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa inyo. And if you will only surrender your life to God right now, God is able to fulfill kung anong plano niya sa buhay po natin. May we all please stand up? Sabi nung awitin na kinanta natin kanina, ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Pagtanggap ng pag-ibig mo ay yamang higit pa sa mundo. Ito po ang ating gagawin ngayong umagang ito. Inaanyayahan ko po kayo na lumapit sa Panginoon. At gawin po natin to ng bukal sa ating puso. Gawin po natin to ng totoo. Huwag po nating isipin kung ano ang maaaring sabihin ng sino man tao. At huwag din po nating isipin, Itoy, kung ano ang sasabihin ng mga taong kasama natin dito. Kinakailangan bukal sa puso po natin ang gagawin po natin. Ngayong umaga pong ito, mga kapatid, walang makapagsasabi sa atin kung tayo ba ay mabubuhay pa bukas, mabubuhay pa
sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Pero I want to assure you today, if you make a choice to receive Jesus in your life, whatever happens to you, to your life, you have the assurance that wherever Jesus is, there we would go also. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, habang inaawit po natin ang awiting ito, inaanyayahan ko po kayo, kung hindi nyo pa nasisiguro na kayo ay nakaranas ng born-again experience, kung hindi nyo pa nasisiguro na si Jesus ay tinanggap nyo sa inyong buhay, kung hindi nyo pa nasisiguro na kung sakaling kayo ay babawian ng buhay, kung saan kayo pupunta, then today, this time, is the right time for us to experience that. Maaari po ba natin ipikit ang ating mga mata? Iyuko ang ating ulo. Ikaw ang nais. At sa pagkakataong ito, habang inaawit ang awiting yan, I am challenging every one of you to surrender your life to the Lord. To experience the born-again experience that only God can do, and only God can transform us. Higit pa sa mundo. Kahit panalayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Dito po, may lugar pa dito. Panginoong Jesus. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Minsan pa, ikaw lamang. Ikaw lamang. Jesus ang kailangan. Ikaw lamang. Sa'yo'y mananahan. Sa ating pong mga lumapit sa harap, maaari po ba nating itaas ang ating dalawang kamay sa Diyos? Iyuko ang ating ulo at panatilihing nakapikit ang ating mga mata. Nais kong sa inyong sariling pangungusap, kausapin niyo ang Diyos sa sandaling ito. Kayo lumapit at walang pumilit sa inyo, kundi kusang loob kayo na lumapit. Kayo at ang Diyos lamang nakakaalam kung ano nilalaman ng inyong puso at kung anong kahilingan niyo sa Kanya. Pero dahil lumakbang kayo ng may pananampalataya, ako'y naniniwala, mula sa trono ng biyaya ng Diyos, ang Panginoon ay naririto sa ating kalagitnaan upang katagpuin ang bawat isa sa atin. By faith, I want you to call upon the name of the Lord Jesus Christ right now. By faith, I want you to ask for forgiveness to the Lord right now. By faith, I want you to surrender your life to the Lord right now. Sa inyong sariling pangungusap, gawin natin ito. Sapagkat naniniwala ako, kung taos sa ating puso ang panalangin, ating sasambitin, makatotohanan din ang gagawing pagbabago ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, narito po ang bawat kapatid ko, lumapit. Alam niyo kung anong pangangailangan nila, alam niyo kung anong kahilingan nila. At ang sabi niyo sa salita,
Walang tumawag sa inyong pangalan na hindi nyo iniligtas. Sa umagang ito, Panginoon, let the heavens be open. Let your glory descend upon this place right now. Let the power of your Spirit touch every person right now. Let every one of us who are here, who are gathered in this place, experience a miracle touch that you alone could give us. Perhaps there is healing taking place right now. Perhaps there is deliverance taking place right now. Because where the presence of the Lord is, there is healing, there is deliverance, there is liberty. Where the presence of the Lord is, the power of God is manifested in the lives of the people. At ngayong umagang ito, Panginoon, hinihiling ko sa inyo, abutin nyo ang bawat isa, katagpuin nyo ang bawat isa, yakapin ninyo, ipadama ninyo ang inyong dakilang pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ito ang tamang sandali, Panginoon, para maranasan namin kayo sa aming pong buhay. At simulan nyo ngayon ang pagbabago sa buhay namin. Alisin nyo anumang takot, alisin nyo anumang pangamba, alisin nyo anumang alinlangan meron kami, Panginoon. Palitan nyo po ito ng kapayapaan. Palitan nyo po ito ng kagalakan. At ipagkaloob po ninyo sa amin ngayon ang kaligtasang kayo lang ang makapagbibigay. Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, maraming salamat, Lord. Maraming salamat. Dahil ang inyong banal na presensya ay kasama po namin ngayon. At ako'y nananalig sa lahat ng tao sa kanilang puso ang panalangin, Panginoon. Ngayong umagang ito, Panginoon, kinatagpo niyo ang bawat isa. Maaari pa na sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin ninyo na malakas nadidinig ng inyong tenga ang inyong tinig. Sabihin po natin, Diyos na nasa langit. Diyos na nasa langit. Marami pong salamat. Marami pong salamat Sa pag-ibig niyo sa akin. sa pag-ibig niyo sa akin. Ako po'y lumalapit sa inyo. At ikilala ko na ako'y isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga pagkakasala. At binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat po ninyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sapagkat simula sa araw na to, ako'y nagsusuko ng aking sarili at pinapatotoo ko, ako'y bagong nilalang na dahil kay Kristo na sumasa akin. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat. Sabi ng iyong salita, libo-libong anghel sa langit ang nagkakasiya dahil sa isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang pagkakasala. Hindi lang isa, kundi nakita ninyo ang bilang, Panginoon, ang lumapit sa umagang ito, sa inyong banal na harapan. Kaya ako po ay nananampalataya. Ang kagalakan, Panginoon, sa kalangitan, maging dito sa lupa, ay nararanasan namin dahil, Panginoon, sa mga taong nagsisi at tumalikod sa kanilang pagkakasala. Ngayon, Panginoon, pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin. Hayaan natin pagpalain tayo ng Diyos Ama. Tanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po. Makakaupo na po kayo. Purihin po ang Panginoon. Thank you for joining us. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo sa ating pong pagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless you.